Yo, what's up? Welcome back sa ating channel. At syempre, panibagong poster na naman ang ating gagawin. So yun, since marami nagtatanong, marami nagre-request about sa poster, about sa Linggo ng Kabataan, ito, magbibigay ako ng mga idea, ng mga symbol na pwede nyong ipasok kapag once nagagawa kayo ng poster about sa Linggo ng Kabataan. So, ayun, let's go. Sa mga nag-PPM din pala ng for commissioning, ayan, syempre gumagawa rin tayo niyan, guys. Syempre, source income din natin. So, yun, pwede kayong magpagawa ng kahit anong tema, no? Kahit anong topic, at kayang-kaya natin gawin yan. Isang malupit na research lang yan at saka illustration. So, ayun, mabilis lang nating magagawa yan. Saglit lang nating gawin yan at hindi naman yan tatagal ng halos isang linggo, no? So, maybe 1 day to 2 days gagawa natin yan. Siyempre, pag-iisipan pa natin, no? I-research pa natin yung mga pwede nating ipasok na simbolismo at saka illustrations na pwedeng gamitin, no? So, ayun, madali lang yan. Tapos ngayon, kung sa malalayang lugar naman kayo, pwede nating ipa-JNT yan, no? Igawa ng paraan para makarating sa inyo yung obra na ating gagawin, no? So ayun, gumagawa rin tayo ng mga animations, comics at saka yung mga portrait, no. So yun nga, no, sa pinakauna is ang dapat na makita sa poster nyo kapag about sa Linggo ng Kabataan is kailangan, syempre nandun yung logo ng SK, no. Yung SK, syempre yun nga, pakonto siya ng SK sa mga ano, no, sa mga officials na mga kabataan, no, sa mga barangay. Ayan, normal yan na makikita nyo yung logo ng SK. Okay, so yung number 2 is dapat makikita dyan is yung poster. Sa poster nyo is yung representasyon ng isang pamilya. So yan, merong bahay, merong tatay, nanay, anak. So ayan, makikita nyo, ayan, kailangan kasama yan, meron yan. Tapos pangatlo is kailangan meron din yung about sa edukasyon, no. Merong batang nagbabasa, ayan, merong nagsusulat o pwede nyo ipasok, ganyan. Okay, syempre, pang-apat na pwedeng makita na simbolismo sa loob ng poster nyo kapag sa buwan ng Kabataan, Linggo ng Kabataan is syempre yung mga school supplies, mga ginagamit sa pag-aaral. Ayan, ano siya, kadugtong siya ng idea sa pangatlo, no, yung sa batang nagbabasa, no. Wow. Tapos next, yung sa panglima naman is pwede kayo maglagay ng kalapate. So yun, kalapate, yung white dove, no, na sumisimbolo sa kapayapaan, no. So o kaya pwede rin sa kalinisan, ganyan. Yun, ipasok nyo yun. Kung pwede, yung kalapate na may dahon sa bibig, may ganun. Tapos next naman sa pang-anim is yung sulo o yung torch, no. Pwede nyo makita yan sa isang poster about sa Linggo ng Kabataan kasi sumisimbolo siya ng liwanag, no. So yung liwanag o kaya yung sa tagumpay, ayan, sa success, yun. Yung sulo, di ba, sa mga ano, no, sa mga pang-contest, no, yung naglalagay ng sulo, no. Yun. Next naman is sa pang-pito, pwede nyo rin yan makita is yung mga halaman, mga puno, agricultures, ayan. Sumisimbolo yan sa ano, sa maayos at ano, masaganang pamumuhay ng isang lugar. Tapos next naman sa susunod is pwede rin yung sa pang-walo is yung mga buildings. Ayan, maglagay kayo ng mga buildings, infrastructures, yung modernisasyon ng isang lugar. Ayan, pwede nyo ipasok yan. So, nakikita nyo naman yan sa mga poster, di ba? Yan, maglagay kayo yan, mag-apply kayo ng mga buildings. Sa pang-siyam na tayo, no? Pang-siyam na idea na simbolismo na pwede nyo ipasok is pwede kayo maglagay ng gear. Yung mga gear na nakikita nyo sa poster, yung parang bilog na, ayan, yung ganyan, yung gear. Ayan, sumisimbolo kasi yan sa paggawa, okay? Sa paggawa ng isang individual sa loob ng isang pamayanan, sa isang lugar, ganon. Ayan yung simbolismo na paggawa, no, yung gear sa trabaho, ganyan. Next naman, pwede nyo ipasok, sa pang-sampo, pwede nyo ilagay yung bumbilya. Ayan, sumisimbolo siya sa pwedeng sa liwanag or sa knowledge ng isang kabataan, no. Siyempre, about nga sa Linggo ng Kabataan, ayun. Next is sa pang-11, pwede nyo ipasok yung mga sport activities, magiging kayo ng mga bola, mga gamit sa sa sports, ayan, pwede nyo ipasok yan. Kasi, alam niyo naman, di ba, kapag once nasa about sa mga Linggo ng Kabataan, meron mga ginagawa na aktibidad ng mga SK, ayan, lalong-lalo na, nangunguna na yung pagpapaligan nila na kung saan napupunta yung pondo nila na puro sa paliga lang, no. Ayan, puro basketball, ganyan, minsan volleyball, yun naman yung normal na pa-contest nila, Swerte na nga lang kapag may poster making events, no. Tapos ang pangit lang din kasi minsan yung nagde-judge nga is yung mismong mismong sila lang din. Kaya minsan nagkakaroon ng bias, no, na kapag once nakakilala nila is yung nanalo. Hindi na sila makakuha ng pro na judge, mag-judge sa poster, hindi na nila binibigyan ng pansin. Sila na yung nag-judge kahit naman hindi naman o hindi naman saklaw ng kaalaman nila yung pag-judge doon. Pero kudos pa rin, syempre nagpa-contest sila, bahala na. Ayun yung tinatawag na no, na tawag dito, bahala na contest, no, yung mga ganon.
na basta showcase mo yung talent mo, okay na yun, goods na yun. Kung binigay mo naman yung effort mo, go lang. Lahat-lahat binigay mo na. Tapos yun, kung nanalo, congrats. Kung natalo, bawi na lang ulit. At least alam mo sa sarili mo na nabigay yung best mo. So yun, tapos ano tayo, pang 12. So sa pang 12 naman, tama ba? Ilan na ba yun? Hindi ko na bilang, no? So yan, pwede kayong sa next na symbol is pwede kayong maglagay ng no? Yung batang nakapagtapos, nakatoga, graduate na bata o kaya na estudyante, ganun. So sumisimbolo siya sa pagtatapos o pagkamit niya sa goals niya na makapagtapos sa pag-aaral, ayun. Kasama yun, pwede nyo ipasok yung idea, yung konsepto na yun, no? Tapos, pwede rin naman yung mga nagdadasal, ayan, mga taong nagdadasal, nasa church, ganyan, pwede nyo ipasok yan, no? So, parang nasa pang 13 na tayo, no? Na yan, nagdadasal sa church, ayan, simbahan, ganun. Tapos, next naman, pwede nyo rin ipakita yung sa yung simbolismo sa mga fiesta. Kung ano ba yung mga pinagdaraos o ito yung nagdiriwang sa lugar nyo, no? Na mga sa tuwing fiesta, ganyan, di ba, kunwari sa mga Santo Niño, ganon, o kaya naman yung yung merong produkto na meron sa lugar nyo, ganyan, yung mga Sinulog Festival, pwede yan, ipasok nyo yun. Kung ano man meron dun sa lugar nyo, pasok nyo yun, pwede makita sa poster nyo. At syempre, yung sa pinakahuli, pwede rin kayo maglagay ng mga iba't ibang uri ng trabaho. Na syempre, meron nga tayong simbolismo dun sa nakagraduate. Syempre, maglalagay din tayo ng trabaho na gusto nyo makuha, no, after nung makagraduate siya, makapagtapos siya. So yan, may mga engineers, bombero, mga nurse, mga police, doctor. So yun, sana nabigay ko yung mga yung idea na kailangan nyo, no. So yun yung mga 15 pala ito, 15 symbolism na pwedeng gamitin o i-apply o ilagay sa inyong poster kapag once na ang contest is about sa linggo ng kabataan. Pwede rin kayo maglagay ng mga sikat na destination sa lugar nyo. Okay, pwede nyo ipasok yun sa mismong loob ng poster nyo. Kasi minsan ganun kung ano yung natatanging pagkakakilanlan ng lugar nyo. Yun yung madalas ay kailangan makita sa loob ng poster nyo. So yun, sana na-gets nyo, sana may naintindihan kayo, sana may nakuha kayong idea, ganyan lang kasimple, madali lang. Tapos ngayon, nababago lang yung konsepto ng paggawa ng poster. If may may parang kailangan na main topic dun sa mismong team, kailangan may pakita kayo. Basta laging intindihin nyo yung topic ng team ng poster making para mas maging maganda yung gawa nyo, no? Number 1 is kailangan mag-research kayo, hindi lang bara-barang gawa, aralin nyo yung pinaka-tema. Tapos ngayon, gumawa kayo ng original na layout na concept na alam nyo hindi pa nakikita sa ibang poster at pwedeng ma-search through social media, no? Kasi mas magandang gumawa ng poster na alam mong ikaw at wala kang pinagdayahan. So yun, sana nag-gets nyo, sana may nakuha kang idea, comment kayo dyan sa baba kung taga saan kayo para malaman ko kung taga saan o hanggang saan maabot yung videos natin. At hindi ka pa naka-follow, naka-subscribe sa ating channel, mag-subscribe ka na. So ilang minuto lang yan. Malaking tulong yan sa channel natin para makaabot pa sa iba't ibang lugar. So yun, maraming salamat sa panonood. See you and God bless.